Mga kongresista na pumapanig kay PBBM, bumaliktad na nga ba? Naku po, mga sangkay, mukhang naninilikado ang ating presidente ngayon sa impeachment complaint na inihain dahil mukhang may mga bumabaliktad. Alamin po natin ang report nito. So may breaking news tayo ngayon mga sangkay. Ang daming balita ngayon no, na dapat pag-usapan at eto nga po, itong ating presidente ay mukhang naninilikado dahil nga po mayroon pong lumabas na impormasyon ngayon, no? Na mukhang may mga bumabaliktad na. Pag-usapan po natin ito kasi ngayon po ginagawa yung pagtalakay sa impeachment complaint na inihain laban po kay Pangulong Marcos Jr. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito nga po yung balita, no? Ito yung breaking news ngayon. Pambihira, medyo nagkakagulo na nga po yung mga nagkokomento mga sangkay dahil nga po sa desisyong ito o sa hindi pa naman ito yung final mga sangkay pero ayon po kasi dito, the House Committee on Justice has voted 46-1-1 that the impeachment complaint versus President Bongbong Marcos filed by attorney sino ba tong lawyer? Andre De Jesus is, sabi dito, is sufficient in form. Sa ngayon mga sangkay, tuloy-tuloy po ang pagdinig, no? Tuloy-tuloy po ang hearing na ginagawa po mga sangkay para po dito. At pero ito mukhang mukhang tagilid po dito si PBBM eh. Dito mga sangkay no sa unang bara ng pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, balita to, napakarami nang nagbalita mga sangkay. Ito, Daily Tribune, the impeachment complaint against Ferdinand Marcos Jr. or President Marcos Jr. filed by attorney Andre De Jesus has cleared the first procedural hurdle after the House Committee on Justice voted 46 to declare it sufficient in form. Sa TV5, same din po, no? Unang impeachment complaint versus PBBM dineklarang sufficient in form ng House panel. So ito po yung ganap ngayon mga sangkay. At ang dami na pong komento ng marami kasi may duda nga po dati pa mga sangkay na marami daw pong babaliktad kasi nga po may mga tatamaan di umano na mga kongresista dito sa laban ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa korupsyon. So ibig sabihin, kapag tatamaan sila, di bale na, bumaliktad. Ang importante, hindi sila tamaan sa investigasyon. Kasi marami po talagang kongresista di umano ang sangkot. At ngayon, mga sangkay, mukhang nangyayari na. Eto, magbasa-basa po tayo ng komento kasi masyado po itong maingay ngayon. Eto, ready the trumpets for President Tito Soto to make you all happy. Meron din po ngayong impeachment complaint laban kay VP Sara. So, kapag natanggal si BBM at VP Sara, sino magpe-presidente? Yung pinakataas ba ng Supreme Court? Or yung Senate President? Sabi dito, siguro po dapat malaman ng common tao kung ano ang ibig sabihin ng sufficient in form. Sa aking understanding po, ang meaning po ay dumaan sa sumusunod sa tamang proseso ng pagfa-file ng impeachment complaint. Ang complaint at ang nag-endorse and not necessarily mean na may bigat daw po. So, ibig sabihin lang pala netong
sufficient informed, ibig sabihin, dumaan daw po sa tamang proseso. Sumunod. Ayon po dito sa komento. At hindi po nangangahulugan na may bigat na matindi itong impeachment complaint. So ito po mga sangkay, magkakaalaman din to kasi nag-uumpisa pa lang po tayo, no? Sabi nga po dito, sufficient but not as substantial. Sabi dito, may substance ba? So sabi, ito lang daw po ay dumaan, kumbaga sufficient informed, dumaan di umano sa tamang proseso. Pero hindi ibig sabihin o hindi nangangahulugan na mabigat yung sinampalaban kay PBBM. It's showtime, Itbulaga. Ano daw po yung 1-1, favor or not favor at undecided? Okay. Dito naman tayo magbasa ng mga komento. Kahit anong paninira nyo sa pamilya Marcos, sila pa rin ang susuportahan namin. Sila ang nakapagpabago sa Pilipinas. Yung dating tahimik ngayon, magulo na. Sabi nitong Birdie. Meron daw pong mysterious agenda. Sufficient informed but not in substance. Sabi ng komento dito ng isa. So medyo medyo nagkakaroon ng debate ngayon mga sangkay itong mga nagkokomento kasi dalawa ngayon yan. Yung pangalawa ay yung kay PBBM dinidinig na. May susunod pa. Yung kay VP Sara final na po ngayong araw. Ang ano ko nga diyan, ang duda ko nga yung kay PBBM mababasura. Pero yung kay VP Sara, yun po ang magdedere-derecho. Yun yung aking duda, mga sangkay. Pero anong malay natin? Mabaliktad ito. Kasi pag mabaliktad ito, yari na. Mabaliktad, no? Si PBBM pala yung ma-impeach. Tapos si VP Sara yung hindi. Naku po, aray ko po. Pero basta masasabi ko lang sa mga kababayan po natin, kalma lamang po tayo. Huwag po tayong padadaig sa emosyon. Minsan kasi yung mga panatiko, mga sangka, kapag naging emotional na kung ano-ano pong ginagawa, inaaway yung kapamilya nilang iba yung political standard or political thinking. Naku, huwag po natin dadama yung pamilya. Okay? Yung iba naman, naniniwala na scripted lang daw po ito. Bahala kayo sa buhay nyo kung tingin nyo scripted. Diba? Sabi naman ng isa dito, yayariin yan pagdating sa botohan sa plenaryo. Okay, so ito yung nangyayaring pagdinig ngayon. Sa ngalan ng Gabriela Women's Party, inendorso namin ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos, Nina Maza et al. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na paglaban sa korupsyon at mahalagang hakbang tungo sa pananagutan. So yan. Pabor ba kayo dyan, mga sangkay? Pero ano sa tingin nyo? Ano ang mangyayari ngayong sinasabing pabor ang marami na sufficient informed daw po ito? Ayan po, 46 yung bumoto. Ano po ang inyong opinion dyan? Sa tingin nyo, mayayari ba si BBM sa proseso na ito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.